Alright, magandang gabi po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Welcome to another edition of Sports Corner PH Interviews. Today is Saturday. Muli po, yung mga nandun sa kanilang bahay o di kaya lumabas pa dahil of course malakas ang ulan, mahangin sa labas. Of course, mag-ingat po tayo dahil of course andyan pa rin yung bagyo, andyan pa rin ang abagat kaya panatilihin natin ang ating pag-iingat nga sa ating mga weather disturbances sa ngayon. Have a safe weekend. Anyway, so ang ating guest for the first part of our Saturday double header man lang at triple header, Science Curtain. Makakasama po natin ngayon ang mga silver medalists mula sa Philippine Women's Ice Indoor Hockey Team na nagwagi po doon sa Bandung Open International Hockey Championship at of course, mas lalo pa natin kilalanin at of course, ibigay sa atin yung kanilang assessment sa nagdaang nilang competition na nagsisilbing parang tune up na rin for the upcoming SEA Games. At with me right now yung kanilang members, nahin natin si Miss Lorraine Aldana. Miss Lorraine, welcome to Sports Corner. Magandang hapon. By the way, ano yung position ninyo? At of course, you're actually the team captain right now ng women's hockey po. Can you clarify po? Yes po, hello po. Good afternoon po sa mga nakikinig and nanonood. Hello din Sir Gab and sa teammates ko. Ako si Lorraine Aldana. Ngayon po, ako po yung acting as the captain ng Filipina Baganis po. And sa gameplay, I play as defender or forward naman. Thank you so much, Ma'am Lorraine. Another member of our team, si Ella Milan. Ella, bati ka naman sa mga viewers at siguro anong position ninyo? Hello po, good afternoon po sa mga nanonood po. Defender din po yung position ko po. All right, and we have another member of our team, si Mechi Saludo. Mechi, bati ka muna. Ay, naka-mute po tayo. Ayan po. Loud and clear. Okay, go. Hello po, I'm Maxi Saludo po. Good afternoon po. Ang position ko po sa team is midfielder to forward po. All right, so thank you ladies for joining us today. And thank you rin kay Ma'am Johnny Go, Sec-Gen ng Laro Aki sa Pilipinas, and of course si Coach Nelving for granting us this interview na alam po natin si Ma'am Jo at si Coach Nelvin ay nagkasama tayo before doon sa PSC General Assembly kung saan nagpakilala sila kay sa ating bagong PSC Chairman Patrick Patogogoyo at tinanggap nila ang request ko na ma-interview ko kayo para dito sa Sports Corner PH interviews. Pero of course, alam naman po natin, it's been weeks since yung silver medal finish dyan sa Bandung na malaking tulong na rin, a big boost para dito sa inyong upcoming campaign, sa inyong pagbabalik na sa Southeast Asian Games sa Thailand. Pero, kamusta na kayo? Hanggang ngayon ba, nasisink in pa rin sa inyo na at least silver medal para sa Pilipinas and a great chance na rin, a great opportunity na rin para ma-scout natin yung mga kakalabanan natin para dito sa SEA Games sa Thailand. I start with Pablo. Of course, nagsising in pa rin na nakapag-medal kami. Pero ayun nga, hindi naman natatapos yung agenda namin, yung goal namin doon na silver one competition. We still have another competitions, another trainings na upcoming training na kailangan namin pagandaan for in the preparation sa SEA Games. So, ayun nga. Pero yun nga, given na nabanggit niyo po sir na boost po yan, isang good moral booster po yun sa mga players na at the start of or unang labas namin is nakapagbigay kami ng medal sa Pilipinas po. And since your intention, the team's whole intention is to have metal finish, whether in any color, gold, silver, and bronze na alam naman natin na madali naman kuhanin and kahit pa naman mas patindi ang mga karap ninyo, some of them makakakarap ninyo come December for the Thailand SEA Games. How's the preparation going through this whole tournament na sinalihan nyo doon sa Bandung? Ano ba yung mga
sabihin natin pagbabago o di kaya masasabi natin improvements sa inyong style at tiempo para at least makipagsabayan kayo doon sa mga makakarap ninyo doon sa women's division? Lorraine. Yun nga po, yung sa women's division is we don't need just to settle na mag-aim lang kami sa bronze or silver or medal. Nandun kami kasi nga it's part of our training eh. So it's part ng training namin still na lumabas and ma-execute namin yung training namin dito sa local. Pag lumabas kami ng international, kailangan namin mas magandang ipakita namin. So another achievement naman din yun na na feedback sa amin ng mga coaches na maging maganda naman yung plays namin in gameplay ng mga players. Siguro sa team captain, kasi ikaw yung may awak ngayon ng role na gumagabayo, parang leader ng buong koponan. Nakita mo naman yung team chemistry all throughout this competition and of course yung gelling para at least kampante na kayo na makakuha pa rin kayo ng podium finish dun sa bandong. Yes po, of course. Yung team chemistry, siguro madali na siya eh. Kasi alam po natin yun na nagkakaroon ng team chemistry kapag iisa yung agenda, iisa yung gusto ng mga players. So, hindi naman na mahirap na mag-adjust, hindi naman na mahirap mag-speak out or mag-vocal or makipag-usap sa kanila what will be our gameplay. Kasi lahat naman sila nakikinig. So, lahat may cooperation. So, yun lang, madali lang po talaga siya. Okay, thank you, Lorraine. Alas muna yung dalawa pang members natin, si Ella at si Mechi. Unahin natin si Ella. Ella, kamusta ang training all throughout this competition? At least gamay na gamay ninyo yung mga skills at of course yung mga techniques na inihanda ninyo para at least preparado kayo para dito sa competition. Kahit pa medyo matindi nga ang pagdadaan ng boots na karayom para dito. Yes po, lahat po ng tinrain po namin, tinatry po namin i-execute po sa laro po namin. Kaya po, ayun po, ginagawa din po namin yung best namin para manalo po talaga. Ma'am Mechi, ikaw naman, same question. Ma'am Mechi, paki-unmute po. Sorry po, sorry. Same din po sa sinabi po ng captain namin, sa ni Ella po. Dumating po sa point na sobrang hirap po talaga ng training. Nandun po talaga, may mga katawa-tawa, gano'n po. Pero, nung point na po nandun na po kami sa kailangan po namin talaga ilabas po namin yung lahat po ng pinaghirapan namin. Doon po namin ilalabas po. Yun po. Tuloy na kita, Mechi, yung sa team chemistry, at least, kampante kayo na kahit magkakaiba kayo ng mga backgrounds, at kahit na pag-isahan kayo all through for the love of sport, at least, gamay na gamay ninyo at may kumpiyansa kayo na of course, tatalunin ninyo yung mga makakaharap ninyo doon sa bando. Opo, kasi meron po kaming tiwala po sa isa't isa na kaya po namin, na ma-execute po namin lahat po nung napaghirapan po namin sa training. Yun po. Okay, si Ella naman. Yes po. Yung sa team chemistry, paki-describe nyo rin. Yung team chemistry po namin, lahat po okay naman po yung chemistry po namin lahat. Lagi po namin yung binubuo po yung chemistry namin sa labas po man ng court o sa loob po. Okay. Kay Ma'am Lorraine, bukod pa sa women's team, alam ko meron din tayong teams na pinadala natin for MEMS and junior squad, pero sabihin natin hindi napalad na makakuha nga ng mga medalya, pero at least yung mga teammates niyo ay nagsilbi din parang cheerleaders sa competition. Kahit pa may mga kasunod-sunod na mga laro na naka-schedule, no?
Ano sasabi niyo sa suporta ng mga teammates, iba pang teammates niyo? Ayun po, yun nga po, seniors lang yung pinadala sa sa bandong indoor hockey, and great support naman yon ng bawat isa since kami-kami lang din naman yung magsusuportan sa isa't isa. So, as bilang mga Pilipino, every game, syempre kailangan ng audience impact. Kumbaga, sa field, sa gameplay, kailangan namin ng pang seventh man. So, kailangan namin ng pang-boost din minsan ng moral. So, yung noise ng audience, I think a great help din naman yon na mawala yung kaba ng bawat isa, maging settle yung mentality para makapag-isip ng maayos habang naglalaro. Paano naman yung pag-adjust ninyo sa sistema ng inyong foreign coach ninyo? Aside na kay Coach Nelvin, meron kayong foreign coach na siya talaga yung nag-in charge niya sa pag-mentor sa inyong squad. Ano ba mga adjustments niyo under is a watch po? Ayun po, since ano lang naman po yung ano lang po siya, as in mentor lang po, and still nag-execute per ng training programs namin yung mga Filipino coaches namin headed by Coach Nelvin. So, guidance lang naman, and still yung kailangan na ipinapagawa ni na coaches namin, Coach Nelvin, Coach Johnny, Coach Medic, and Coach Nas na mga training programs, yun pa rin yung kailangan namin ituloy. So, yung mga adjustments namin sa local dito sa Philippines, kailangan namin taasan yung expectations namin, lalo na in terms of the court, in terms of the ambience, and yung venue or the arena doon sa Indonesia. So, yung adjustments naman po, sir, naging okay naman, mabilis naman yung naging adjustments ng mga players. Okay, siguro mag-assess muna tayo sa naging performance niya. Unahin ko mga si Ma'am Lorraine. Ma'am Lorraine, ilang laro kayo na pinagdaanan ninyo all the way to the finals? Ilang mga laro ito? Sabihin natin per Five, group. per group po, 3 games, and then nag-crossover na, so the succeeding in the semis and the finals 2 games. So in total 5 games lahat. And of course, ang finals ninyo, nakaharap ninyo yung Madagascar. Yes po. Madagascar. Actually, club po ito from Indonesia, no? Tama? Yes po, sir. Okay. So, ang naging score ninyo ay 1-4. From the first game sa pool up until the finals, siguro ano yung adjustment ninyo at sabihin natin ano yung mga natutunan ninyo dun sa laro ninyo para at least maging mas lalo pa kayong ma-improve pa coming into the SEA Games. Si Lorraine muna ang tatanungin natin, sasagutin. Ayun po, sa tournament na yan, of course, hindi po namin kilala yung mga kalaban namin. I mean, as in zero background kami on how they play, on how they execute, or kung ano yung mga skills nila. We have no knowledge. So on our first game, we did our game lang muna. Then, quick thinking, mabilis ang basa lang ng how they play. And then as the day passes, the next succeeding games, doon na namin inanalyze yung mga clips, and finally meron po kami mga clips na pwede namin pag-aralan, pwede namin mapanood na mga clips ng mga kalaban namin. So yun yung mga naging adjustments namin, and that's why nakakapag-create kami ng mga plays or attacking or defensive strategies kasi may idea na po kami up until the succeeding of the tournaments po. Si Ella naman, Ella, yung observation nyo dun sa naging performance niyo and paano ninyo i-assess dahil karamihan sa mga kalaban ninyo ay makakarap din ninyo sa SEA Games. Yes po. Tama po yung sinabi ni Kaplo na talaga pong inaral po namin bawat tournament. Ayun po, nag-succeed po talaga yung hanggang finals po nakarating po kami.
At Ella, ano siguro yung impression ninyo doon sa inyong performance na malaking tutulong ninyo sa inyong papalapit na SEA Games campaign? O di kaya mga skills na kailangan pag-aralan at pag-improveman para at least maging ready kayo? Siguro po ano po, um, more confident po sa um, ball ball position po ng ginagawa po namin. Saka po, more skills pa po. Okay. Si Mechi naman, assessment nyo doon sa inyong SEA Games sa doon sa Bandung, sa Indonesia na campaign, and ano yung mako-contribute nga itong silver medal finish sa inyong SEA Games campaign nyo? Same as Kaplo and Ella na yun nga po, yung time po na, yung first laro po namin, medyo ginasa pa po namin yung first game. Then, nung next po, pinag-aralan po namin. Yun po. Okay. Tama ba, Ma'am Lorraine, in recent history, ito yata yung pinakauna na podium finish ng ating women's hockey team magmula nung nagkaroon ng parang reshuffling ng mga management ng larong hockey sa Pilipinas. Tama po ba, Ma'am Lorraine? Yes po, after reshuffling, ito na po yung ating second or third na podium finish ng indoor hockey po. At least yung ating mga officials natin, mga top brass, and even the PSC are very proud na sa inyong tagumpay ninyo. But of course, yung pinakamatinding amon ninyo dahil of course, yung sa papalapit niya na SEA Games, yung mga makakarap ninyo, talaga namang siniscout ninyo kung ano yung mga tactics, ano yung mga game plans, ano yung mga sabihin nating plano ninyo para at least maging preparado sila para dito sa biennial meet. Pero sa inyong palagay, sa inyong assessment nga pala, tingin mo na may bibigay natin ng lahat or sabihin natin the best of the best ang Pilipinas para dito sa papalapit na SEA Games, knowing magandang performance natin last time? Yes po, ay naman po, yung team naman po natin ng indoor hockey, no, mapa men's or women's, lahat ng players po, nandun po yung mindset ng bawat isa na hindi po kami nagsisettle today. We always have the growth. Every day, kailangan namin, as advised by our coaches, every day kahit 1%, at least 1% kailangan namin makapag-improve. Kasi in the end or in the total, 1% every day, malaking, ano na yun, malaking improvement na po yun. So, ayun lang. Ang mindset ng mga players po ngayon, every day, kailangan namin may growth. Kung hindi man, still in other areas, kailangan namin ipakita yung skills or improvements po namin. And even overall, sa buong indoor hockey sa Pilipinas, masasabi natin, it is a huge win para dito sa buong community. Kasi lately, nakita naman natin, meron tayong mga grassroots program na introduce itong LHPI at yung ating national teams are sabihin natin, flourishing sa ating international level. Masasabi ba natin, itong silver medal win niya dyan sa Bandung is a huge step para dito sa ating indoor hockey para umangat tayo na muli gusto sa international world rankings? Yes po, kagaya nga po nung nang sabi nyo, yung indoor hockey or the NSA Darong Hockey sa Pilipinas is a rising sports. So, kailangan namin magpakilala locally and internationally to have the supports of to everyone. Kagaya po nun, nanalo po kami, so hinihikayat namin mga athletes or interested athletes sa amin. So far naman po, maraming after that, nandun naman po yung naging target market or target ng
association to mag-ingay or to invite some interested players kasi we are still open for players na gustong willing matuto kasi since ilan lang naman po talaga ang naglalaro ng hockey dito po sa Philippines. Ika nga, rain or shine, tuloy pa rin yung training camp for the SEA Games. And of course, meron kayong parang sabihin natin tryouts para sa mga potential na women's women's indoor hockey players na they are very interested and engaged nga para dito sa pagsali nga doon sa women's ice hockey team. By the way, ilang beses kada araw yung training nyo dyan sa May Rizal? Ang alam ko, doon lang matabi sa may tabi ng tennis court yung inyong training at sumili pa ko minsan doon sa training nyo before. So, ilang beses kada araw kayo nagte-training? Hello po sir. We train 2 times a day. I mean 2 to 3 times a day. Minsan kasi may kasamang gym. So may schedule namin. So 2 to 3 times a day for like 6 days. So, Then 1 day rest. araw-araw for 2 to 3 times a day at siguro magiging intense ito before sa pagdating ng bare months before nga itong Southeast Asian Games. And itong lineup na ito na galing Bandung would be practically the same lineup na rin for the SEA Games or may plano ba yung coaching staff or management na dagdagan pa? Honestly, we don't know yet. So, we don't know talaga po yung lineup, yung official lineup. They haven't released still yet. And alam naman po lahat ng players na we need to fight for our slot doon. So, lahat po nagbibigay ng more than 100% ng effort nila na kasi lahat naman po deserving. So, kailangan lang namin ipakita and it's up to our coaches and the management kung sino po ipapadala nila. So for the SEA Games, Ma'am Lorraine, so for the SEA Games nga pala, Ma'am Lorraine, priority mo muna yung local training or may plano ba kayo na dalhin sa ibang bansa for foreign exposure? Still meron po mga programs and plans for foreign exposure but they haven't confirmed yet kung kailan po and ayun lang po. Pero nakadepende pa rin sa approval ng Philippine Sports Commission to Chairman Patong Goyo kung papayagan na yung foreign exposure. But of course, hopefully we could share to us sa ating Facebook page ng LHPI para at least we're informed tayo doon sa mga magiging plano na for both the men's and women's para dito sa Southeast Asian Games na tiyak sabihin natin hopefully makakakuha tayo ng kahit man lang podium nga para dito sa competition at meron tayong konting preview nga ng asa natin. It's because nga doon sa silver medal finish dyan sa Bandung. Lastly, for all of you three, paano nating makakapag-contribute itong paglawak panlalo ng women's hockey sa ating advocacy natin to drive women's empowerment in sports, especially nowadays, marami tayo mga Pinay champions na namamayagpag doon sa international scene at kasama kayo doon sa inyo mga sabihin natin mga victors when it comes nga sa women's sports. Si Ella muna. Hello po. By sharing post po sa social media po. And para yung by sharing post po para mahikayat po sila na sumali po or mag-try po ng sports po namin. So meaning, Ma'am Ella, kasi medyo nagka-choppy,
iniikayat mo yung lahat ng mga kababaihan na sumali o di kaya mag-try out nga para dito sa women's ice hockey team. Tama po ba? Kasi di ko narinig Yes eh. po. Yes po. Okay. Loud and clear. Si Mechi naman, same question po tayo. Same as Ella po, try lang din pong mag-explore, then mag-try din po ah, ng mga sports, ganun po. Okay, si Lorraine. Ayun po, since we're in the modern era naman na, as like sabi ng mga teammates ko ni Ella and Mechi, we have different platforms para makapag-inspire ng athletes. The easiest way naman na po is through social media. Like, kasi nga po, public figures na rin po tayo kami. So, everything we post, everything we share to our social media, maraming nakakakita. So, we just have to be truthful sa mga sinishare namin na alam namin na makakapag-inspire doon. And same ways po na women in sports as like the women's, kaya naman din. Kaya naman namin in sport in different areas. Different lang po talaga yung strength and conditioning. Pero still, if women to women in competition ng babae sa babae, may laban yun babae. Just like yung competition sa men's din. Sandali lang, bago ako makalimutan, bago tayo mag-closing remarks, ilang taon ka na doon sa national team na yon ng indoor hockey? Ako po, I think turning 5 years na po. Okay, so matagal-tagal ka na at you see yung evolution natin ng National Women's Hockey Team natin throughout the 5 years na inyong pinanggalingan. Kamusta ang progress all throughout the 5 years na makakasama kayo? And then, meron kayo mga bagong mga salta. Of course, medyo, at that time, syempre may struggle sa training areas, training venues. Pero still, I can say na sa progress ko po, sa skills ko, it's very different from how I started naman na po. Ayun po, kasi nga, syempre, nasa mindset ko naman din na I need to improve every day po. What about si Mechi? Ilang taon ka na sa national team na yon? 3 years po. 3 years. So, how's the progress all throughout the 3 years? Okay na po, malaki naman po yung improve. Madami din pong mga natutunan po about po sa indoor hockey po. Okay, si Ella naman, ilang taon ka na sa national team? Same as kay Kaplo po. At ano yung impact para sa iyo? Itong pagiging parte ng national team natin para at least ma-realize mo na natupad mo ang pangarap mo na maging isang national athlete. Yes po, malaki pong impact po. Simula po nag-uumpisa po ako hanggang sa ngayon po. Sobrang laki po ng difference po. Alright, so again, congratulations to the three of you and to the rest niya ng ating Philippine Women's Indoor Hockey Team o Pilipinas Maganis for a job well done. Again, thank you sa Larong Hockey sa Pilipinas for giving us the privilege to have this kind of exposure na ma-interview kayo sa amin para mag-share ng kanilang thoughts niya sa inyong nagdaang competition. And now is the time to pasalamatan nyo yung lahat ng mga taga-suporte ninyo from the beginning up until nga ditong sabihin natin the road to SEA Games. Si Ella muna. Gusto ko magpasalamat sa coaches po, kay Ma'am Johnny po, sa foreign coach po namin, at sa bumubuo po ng Indoor Hockey Philippines po. Salamat po sa maraming suporta po. Alright, thank you Ella. Si Mechi po. Gusto ko rin pong mag-thank you sa section po namin, kay Ma'am Johnny, then sa head coach po namin, and sa mga assistant coach po namin na tumulong po sa amin na walang sawang suporta po. At sa mga teammate po namin lalo po, nung nag-cheer po sila during game po, sobrang mas na-boost po yung
yung confidence po namin na alam po namin nandiyan po sila para saan at para po sa bayan. Alright, Kapitan Lorraine, it's your turn to thank all those na sumuporta sa ating Pilipinas Baganis. And po, first of all, we need to thank yung mga coaches po namin, head coach, assistant coach, and kay Secjed po, Jogo. Maraming salamat po sa lahat ng support and tulong po sa mga atleta niyo po sa indoor hockey. Ganun din po sa Philippine Sports Commission sa walang sawang suporta po sa lahat. Hindi lang po sa amin, sa lahat din po ng atleta. Salamat po at sa patuloy pong naniniwala po sa amin yung mga family and friends po namin and lahat ng mga Pilipino or foreigners na naniniwala sa kakayahan ng mga atletang Pilipino. Maraming salamat po sa inyo lahat. Alright, so thank you so much girls for this opportunity na maibahagi sa ating mga manonood at sumusubaybay ng Sports Corner, which is now 70K followers na yun. Congratulations to us. So, we're looking forward nga sa inyong upcoming campaign nga for the SEA Games at asahan natin na pabandayan po natin ng gusto itong nalalapit na kampanya. And again, congratulations on that silver medal finish nga dyan sa Pato, Indonesia. Sorry po hindi na thumbs up. Number 1 po tayo! Number 1 sa picture. Yan, number 1. 1, 2, 3. Okay, so thank you so much, Pilipinas Baganis. Again, congratulations, more power, and see you sa training dyan sa Rizal. Rain or shine. Maraming salamat and God bless. Bye-bye! Thank you po. Okay po, Thank you thank you so po. much po. Thank you! So much po. Salamat po. See you later sa ating susunod na interview.